ulat sa banal na kasulatan, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa, mga kapatid. Dahil walang sumusunod sa buong kautusan, mga kapatid. Ganun pa man ang nakasulat na walang gumagawa ng mabuti. Mayroon tayong dapat paniwalaan na nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Nandun sa aklat ng mga gawa, 3:22-23 na atin itong paulit-ulit na binabanggit sa inyo. Sa kabila na walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, may itinuturo sa banal na kasulatan na dapat pakinggan, mga kapatid, para tayo ay hindi mapuksa. Nandun yung sa gawa, 3:22 hanggang 23. At kayo na matagal na nakikinig dito, sumusubaybay sa palatuntunan ito, alam nyo yan. Tulad ito may nakarecord, yung mga marurunong dyan sa Biblia, hanapin nyo yun. Gawa 3:22-23. Yun ang natatanging pag-asa, mga kapatid. Wala nang iba. Yun lang. Para huwag mapuksa. Dahil ang hindi makinig sa propetang iyan, pupuksaing lubos, mga kapatid, sa gitna ng mga bayan. Propetang gaya ni Moises ang tinuturo doon, mga kapatid. Pag sinabing propeta na kagaya ni Moises, yung 10 utos, hawak niya, mga kapatid. Nasa kanya yung 10 utos. Kaya ito ang ating palagi ipinangangaral. Binabalikan natin ito dito sa ikalawang bugso ng pagtuturo ng Espiritu Santo sa atin. Kagaya nito, mga kapatid. Yung kadugtong nito ating binasa ay doon sa Tito 1:13 hanggang 14. Ito, mga kadugtong lang, halos kadugtong. Ang sulat ni Pablo kay Tito. 1:13 hanggang 14. Basahin natin. Ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa pananampalataya na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at ng mga utos ng mga tao na nangagsisingsay sa katotohanan. Yun yung mga kapatid. Ano yung mga utos ng tao, mga kapatid? At ano ang mga utos ng Diyos na dapat sana natin tuparin? May batas ang tao sa lupa, mga kapatid, na hindi umaayon sa batas ng ating Ama sa Langit. Yun yung mga utos ng tao, mga kapatid. Ito ay napakalinaw. Hatulan nyo ang sinasabi ko. Itong huli, dito sa 14, sabi dito, huwag mga kinig sa mga katha ng sa mga utos ng mga tao na nagsisinsay sa katotohanan.